views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views Good morning mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, Filmek Kasaganaan para sa Bayan. Isang pagbati sa ating mga magsasaka, mangingisda at sa lahat ng bumubuo ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Muling nagbabalik po ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. At ito po ang programang naglalayong magbigay liwanag sa kahalagahan ng gender and development sa ating komunidad. Ako po si Alagad Noel mula sa Applied Communication Division. Dito po sa ating programa tatalakayin natin ang mga issue, polisiya at inisyatibo na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, inklusibong pag-unlad at mas makatarungang lipunan para po sa lahat. Mula po sa Gender and Development Secretariat, ako po si Alagad Rafi. Ito ay mahalaga dahil ang gender and development ay hindi lamang para sa kababaihan, ito ay para sa bawat isa sa atin. Kaya samahan niyo kami sa isang makabuluhang talakayan na magbibigay inspirasyon at kaalaman tungo sa mas pantay at progresibong lipunan. Mula din po sa Gender and Development Secretariat, ako po si Alagatin. At kami po ang inyong mga kasama sa mga oras na ito, live on air via 90.1 FM Filmek and online via Facebook. Ito po ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. Ayan, mula po sa aming programa ay nais po namin ipabatid ang mainit na pagbati sa buong Filmek community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Jonicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. Gayon din po ang mga miyembro ng GAD Executive Committee at higit sa lahat ang mga miyembro ng Gender and Development Technical Working Group mula po sa iba't ibang division. Sa pangunguna po yan ng ating GAD Focal Person and Radyo Agri's Station Manager, Ma'am Bess G. Magararu. Pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna rin sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development, gaya po ng Philippine Commission on Women, our fellow advocates, at sa mga nakasubaybay po sa ating programa ngayong umaga. Ayan po, to give a brief overview of show's previous topic po, atin pong napag-usapan noong nakaraan yung 7th anniversary of the Safe Spaces Act or RA 11313 or mas kilala sa tawag na Bawal Bastos Law. So, ang Republic Act 11313 ay commonly known nga siya as Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. Ito ay isang Philippine law kung saan pinipenalize nito yung tinatawag nga nating mga gender-based sexual harassment. So, pinoprotektahan ng batas yung lahat ng mga individual regardless ito ng kanilang kasarian, sexual orientation, or gender identity. Laban sa harassment sa daan, public spaces, workplaces, educational institutions, at maging online. So, tinalakay din natin nung nakaraang episode yung nga mga gender-based street and public spaces, sexual harassment, and kung ano-ano nga ba itong mga akto na ito, na-base nga sa sexual, gender-based sexual harassment. So. At syempre, bilang panibagong linggo, panibagong topic naman yung pag-uusapan natin ngayong week na ito. At ngayon nga pong buwan ng Mayo ay ating pong ipinagdiriwang ang National Farmers and Fisher Folks Month o buwan ng mga magsasaka at mangingisda. So ito po ay isang buwan ng pagkilala sa ating mga bayani ng pagkain at kabuhayan. Kaya naman bilang partisipasyon po ng Filmek at ng Radyo Agri 90.1 Filmek sa selebrasyong ito ay pag-uusapan natin ang gender in fisheries and aquaculture. Kasi kung mapapansin natin sa mga previous episodes, sa simula pa lang ng episode natin, ang lagi nating topic is gender in agriculture. Ayan. So, parang this time lang tayo magkakaroon ng opportunity to really discuss yung fisheries and aquaculture. So, just right in time in celebration of the National Farmers and Fisher Folks Month. Kasi isa rin yung fisheries at aquaculture
sa mga pangunahing haligi ng food security dito sa ating bansa. But before anything else, let us discuss muna or define muna kung ano nga ba yung fisheries and aquaculture. So, fisheries, ito yung harvesting, processing, and selling of wild aquatic organisms like fish, shellfish, and crustaceans. So, from natural environments. And pag sinabi natin natural environments, hindi controlled yung environment na yun. So, sabihin natin sa dagat, sa mga ilog, sa mga lawa, ganyan. And while aquaculture, ito naman yung tinatawag din na aquatic farming. So, ito yung tinatawag na breeding, rearing, and harvesting of aquatic animals and plants in highly controlled or semi-controlled environments. So, example natin dito is yung mga fish ponds, mga cage ponds, although nasa dagat siya, pero naka-cage. So, sa madaling sabi, controlled pa rin yung environment na yun. So, ayan. And ano nga ba yung gender issue, kung bakit nga ba gender in fisheries and aquaculture yung pag-uusapan natin ngayong umaga? Ayan, syempre kaya nga natin siya topic or bakit natin siya pinag-usapan ngayon dahil meron ngang gender issue. So, madalas dahil hindi natin nga napapansin or itong sektor na to kasi ay hindi siya panggawaing panlalaki lamang. So, according to FAO, globally, women comprise approximately 20% of the primary production workforce. So, pwedeng sa wild capture and yung sa aquaculture. So, sa fishery sector. So, however, their participation increases significantly across the broader aquatic value chain. So, sinasabi dito na ang mga kababaihan represent about 50% of the entire global workforce when including sa pre- and post-harvest roles like yung processing and marketing. In addition dyan, sa local statistics natin ayon sa PSA or sa Philippine Statistics Authority, noong 2022, Census of Agriculture and Fisheries capture fishing operation. So, pagdating daw sa primary fishing operations, mga kalalakihan yung traditionally na dominated nila yung open sea, commercial, and municipal fishing. And yung mga kababaihan naman ay about 5% lang daw siya ng registered municipal capture fishing operations worldwide. So, sa tingin natin, kaya hindi buong makapture ni PSA yung talagang kabuoang mga populasyon ng kababaihan pagdating sa fishery sector. Kasi, yun nga, konti lang yung registered. So, kung yun lang yung magiging basihan at hindi natin siya matukoy din on ground, yun, medyo challenging yung pagkuha natin ng data, no? And then, pagdating naman sa broader value chain, yung mga kababaihan naman ay heavily integrated sa mga ancillary roles. So, ito yung mga pre- and post-harvest, no? So, kagaya din halos sa pagdating sa agriculture, kababaihan talaga yung mostly involved pagdating sa pre- and post-harvest. So, sabi dito, approximately 1.5 million Filipinas depend on small-scale fisheries for their livelihood. So, karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang mga fish vendors, processors, and bookkeepers. So, yung mga traditionally na role na inaano sa dinedesignate sa mga kababaihan. Siguro based na rin yun sa norms, cultural norms. And pag pinag-usapan naman natin when it comes to regional variations, syempre, hindi naman lahat, di ba, fishing community. So talagang nagva-vary din yung data per region. And certain Philippine provinces ay nagpapakita na mas mataas yung participation ng mga kababaihan sa mga fishing operations. For example, sa South Cotabato province, yung mga kababaihan, they make up 21.2% of fishing as fishing operators. So, yung compared naman daw sa Mountain Province and Kalinga na nasa 19.6% and 14.4% respectively. So, parang din, no, since Mountain Province and Kalinga, since more on farming community sila. So, mga ganong circumstances talaga siya nag-iiba. Pero, gayon pa man, yung role ng kalalakihan at kababaihan, pareho pa rin namang mahalaga. Hindi lamang sa usapin ng fisheries and aquaculture, but in every sector, hindi lang din sa farming. So, mahalaga sila sa buong value chain.
And pag pinag-usapan natin yung mga roles ng mga kababaihan at kalalakihan, pwede sila maging, o pwede silang mag-contribute no, sa pag-capture or yun nga, sa pangingisda, yung fish capturing and harvesting, una na dyan. Second is yung fish cage farming and seaweed farming. Post-harvest processing, gaya ng mga nabanggit natin kanina na mostly talaga mapapansin natin is mga kababaihan yung nagpa-participate sa activity na ito. And also sa marketing no, and distribution, and maging sa mga resource management. And dito sa part na to, sa resource management and community leadership, mostly ang makikita natin dito is mga kalalakihan. So yun yung gender issue na nakikita natin, na siguro pag mas nabigyan ng opportunity, mas maraming opportunity yung mga kababaihan to take on leadership roles, doon magkakaroon ng gender equality. And, ayun. So parang yun yung gusto nating isulong, kung bakit nga ba natin na-identify yung gender issue na to, and kung bakit natin gustong pag-usapan and para ma-address yung mga issue na to dito sa ating program. Yes, so dahil nga dito nga sa ating programa, hina-highlight natin or binibigyan natin ng pagkilala yung often under-recognized heroes. Yun nga ang ating mga kababaihan sa sektor ng fisheries and aquaculture. So according to Global Workforce Breakdown sa FAO 2024, sa pagdating sa primary sector or yung fishing and farming, women make up about 15% to 24% of the primary sector. So pagdating naman sa secondary sector, which is yung processing and trade, women make up about 50 to 62% of the post-harvest workforce. So, mas malaki na, ano. Sa pagdating naman sa small-scale fisheries, in subsistence and small-scale operations, women represent roughly 40% of the total workforce and nearly half of all subsistence fishers. So, yun makikita natin doon sa data na yung mga kababaihan ay hindi lang sila basta katuwang. Sila din ay mga seaweed farmers, fish processors, hatchery workers, traders and marketers, aquaculture entrepreneurs, and community organizers. So, sa maraming coastal at farming communities nga, yung mga kababaihan din yung humahawak ng pagpaproseso ng isda. Kabilang na nga dyan yung drying, smoking, or packaging, pagbebenta at pagpipresyo ng produkto, pamamahala ng kita ng pamilya, yung kanilang micro-enterprises related din sa aquaculture products. Yun, yung mga ilang kabilang dito sa mga gawain ng mga kababaihan pagdating sa coastal communities. And to move further, no, ano nga ba yung iba pang mga topic na maaari natin masagot dito sa pag-identify natin mga gender issues? Unang-una is, bakit nga ba mahalaga yung gender equality sa fisheries and aquaculture? Kung sasagutin natin din, no, parang similar din naman siya sa mga napag-usapan na natin before, na kung bakit mahalaga yung gender equality. In general, mahalaga yung gender equality kasi nga para ma-establish yung pagkakapantay-pantay ng kalalakihan at kababaihan. Parang wala naman na dito yung usapin na pag sinabing gender and development is ang focus lang is women. So kaya nga may gender equality kasi gaya ng nabanggit natin kanina, both roles ng men and women is mahalaga. And lahat may contribution. Parang sinasabi natin na regardless of your gender, meron kang ambag sa lipunan and sa society. Ayan. And yun nga, but this time, let's focus on fisheries and aquaculture, kung bakit nga ba mahalaga yung gender equality sa sector na ito. So, yung gender equality, gaya ng nasabi natin kanina, it ensures fair access to resources. Kasama na din dyan yung training, technology, and other opportunities. So, kapag yung men and women are empowered, mas mataas yung productivity and mas na-i-improve yung pagkakaroon ng sustainability. So, kapag may equal opportunities yung both genders, mas nagiging productive yung sector at mas napapalakas yung kabuhayan ng mga pamilya at komunidad. Ayan. So, ano naman yung papel ng kababaihan pagdating sa aquaculture, ano? So, yung mga kababaihan, they are
more involved daw sa seaweed farming, fish processing, hatchery operations, and aquaculture business management. Nabanggit ko nga kanina, no, pagdating dun sa secondary sector, mas malaki yung porsyento ng kinabibilangan ng mga kababaihan sa role pagdating sa mga post-harvest processes. Ayan. And they contribute significantly to income generation and food production. Siyempre, since hindi naman ang farming, siyempre, anong purpose, ay ang fishery, ano naman ang purpose. So, kailangan din nila na magtrabaho, then siyempre, and to, to generate income and food production. And also, hindi lang income, parang income generating para din mas sustain nila yung buhay nila. Kasi, for example, syempre sa mga farming communities din, di ba, yung may porsyento ka na iniiwan sa household, na syempre yun din yung pang-consume. Yung inani mo, yun din yung i-consume mo. So, ayun, parang gaya ng sabi natin kanina, same lang din sa farming and fishing community. And gaya lang din ng farming communities, may mga kinakaharap na hamon yung mga ating fisher folks. So, ayan kabilang na nga dito yung limited access sa capital and technology, maging sa training and leadership position. So, minsan naapektuhan ng cultural norms natin, yung mga bagay na to kung bakit nagkakaroon tayo ng limited access. So, mapapansin din natin itong mga hamon na to ay existing din sa agriculture sector, no. So, yun, majority cultural norms nga yung major na dahilan or yung pinakadahilan kung bakit nakakaapekto ito dun sa mga roles na ina-assign sa atin pagdating sa ating mga community. And hindi lang na mga cultural norms, hindi lang mga gender gaps yung nakikita natin dito, but also yung mga natural disasters din. Of course, Tama. pag sa climate change, isa din yan sa mga nakakaapekto both in agriculture and fishery sector. So, ayun medyo marami pa tayong pwedeng pag-usapan actually about this. And siguro para magkaroon yung mga viewers and listeners natin ng mas malalim. Siyempre siguro parang mas okay if meron tayong makakausap talaga na expert dito. So disclaimer lang din po na ito pong mga dinidiscuss namin is parang panimula sa ating magiging next episode next week. So i-announce ko na abangan nila yung ating episode next week kung saan makakausap tayo ng expert dito sa ating programa from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So itong mga tanong natin ito is sila talaga yung pwedeng makasagot ng mas malalim pa or makapag-share sila ng mas marami pang impormasyon. Even yung mga programs na available ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yun yung mga pwede nating ma-share sa ating programa. So abangan nyo po yan May 26, 10 to 11 a.m. pa rin po dito pa rin po sa ating programa Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. At syempre dito pa rin yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And we'll discuss more about our topic mga ka-Radyo Agri. Stay tuned and Wanna Know will return after our short break. Ito ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Naririnig on air at napapanood online. Himpilan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Kasaganaan para sa bayan. Babay ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, at pagsasanay, kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban, sa karahasan, pati sa matungtong
pamunuan. Babae akong may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping ekonomiya, karapatang ng media. Sa kabataan, sa kalikasan, pagsangon ng buong sambayanan. Babae ako, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin anuman ang malaki. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Si Juana ko, si Juana ko. Babae ako, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, babae ako. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. 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 At kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM Kasaganaan para sa Bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong host. Ako po si Alagad Noel. Ako po si Alagad Tin. At ako po si Alagad Rocky. At kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. And if you missed one of our episodes, you can still watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And speaking of comments, ayan, meron tayong comment no, from Ma'am Beth B. Afan. And sabi niya, very good discussions, info and data sharing on GAD in aquaculture and fisheries sector from a retired GAD focal person of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, NFTC. I believe ito ay National Fishery Technology Center. Ayan, so thank you po Ma'am Beth B. Afan. And kung possible din po ay baka meron po kayong or baka interested din po kayo to join us sometime dito po sa aming programa. Kasi sabi nga natin kanina, marami tayong pwedeng pag-usapan about gender in fisheries and agriculture. Parang kasi kanina nung nagre-research ako, ang daming data ng Food and Agriculture Organization, even yung sa Philippine Statistics Authority, ang daming data na pwede nating makuha doon. And even yung mga manual nila, no, kung talagang magfo-focus tayo sa isang manual, parang ang daming pwedeng pag-usapan. Pero syempre, hindi natin kaya yun na tayo-tayo lang. Kasi kailangan talaga natin ng expert to really share yung mga ganong data. Kasi data yung pinag-uusapan natin. So, ayan po sa mga experts po natin dyan, baka pwede po na kami po ay makahingi ng tulong.
Ayan, and gaya na rin ng sabi natin kanina, meron din tayong kaabang-abang or aabangan na episode next week, May 26. Siya rin po ay isang GAD focal person from Bureau of Fisheries and ating usapin tungkol sa gender in fisheries and aquaculture. Ano naman kaya or paano naman kaya natin maisusulong yung inclusivity sa sektor na ito? So, isa na dyan yung mga gender sensitive programs, no. Gaya nga rin ng sabi natin kanina, hindi lang sa agriculture sector mayroong mga ganito, but also kailangan din ng focus sa fisheries and aquaculture ng mga gender-sensitive programs, also yung mga skills development, equal participation, at of course, yung community education, maging yung pagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa women leaders sa fisheries and aquaculture, gaya nga rin ng nasabi natin kanina. Kasi doon talaga nakikita or doon evident yung pagkakaroon ng gender equality para din ma-address natin yung mga gender gaps, ma-eliminate na yung mga gender norms, cultural norms na kinreate lang naman talaga ng society, na wala naman talagang ganun, pero dahil nga sa society nagkaroon. So gaya nga rin ng sabi natin, kung nagkaroon lang siya basta-basta na ganun, kaya natin siya alisin sa ating sistema. Individually, meron tayong pwedeng gawin para makakontribute to gender equality. And ay tama, di ba, alagad din gender equality yung number 5, SDG number 5. Tama ba ako? Tama. So SDG number 5 is gender equality. And yun nga din, gaya din ng mga nabanggit natin before, na sabi na rin ng food and parang iba yata yun. Yung sa ibang part. Basta yun, yung parang in 2030 is malabo pa talaga na ma-attain natin yung SDG 5. But unti-unti, gaya nga nila, small steps create. Basta yun, yung whatever the saying goes. So, ayun. And another thing, alagad din, no? So, ano ba yung kailangan din na or ano ba yung mahalagang kailangan tandaan ng ating mga listeners and viewers? So, ayun nga po, no? Kagaya po ng mga nababanggit natin kanina and then maging ng mga nakaraang episode, no? So, gaya ng pagsasaka at sa amang sektor, yung fisheries at aquaculture ay hindi kompetisyon ng kasarian. So, hindi natin to pinag-uusapan kasi may gusto tayong iangat na kasarian, kundi para mabigyan ng equal opportunity yung bawat isa. Dahil nga, yung ginagawa natin kahit saan pa man ay partnership system siya na tinatawag, no, para mas maging maunlad at sustainable yung isang sector. Halimbawa dyan, yung mga kalalakihan, often sila nag-handle ng offshore fishing and heavy operations kasi alam naman natin kahit ka natin isulong yung gender equality, meron talaga ding disparity pagdating sa lakas ng kababaihan at kalalakihan. So, nagkakaroon ng partnership, no, sa kalalakihan at kababaihan pagdating dun sa division of labor sa fishery sector. So, ayan naman, kababaihan naman yung mostly nagmamanage ng post-harvest, aquaculture maintenance, and marketing. And sabi nga natin, pareho naman din sila nagko-contribute ng knowledge, labor, and pagdating din sa decision making kasi nga, bawat lalaki, kababaihan, they bring something new to the table kasi nga iba ang perspective ng lalaki, iba ang perspective ng babae. So, mahalaga na malaman din natin yun para magkaroon ba ng balance pagdating sa mga decision. Kaya until now, no, yung team ng Philippine Commission on Women sa every year during National Women's Month, yung We for Gender Equality and Inclusive Society, emphasis, no, sa we, gaya nga din ng mga previous activities natin, no, sa ating celebration natin ng National Women's Month is yung we and women and everyone. So parang yun nga, hindi naman din gaya nga ng sabi mo, alagad din, hindi lang kababaihan yung inaangat ng advocacy na ito, kundi all genders.
And yun nga, i-reiterate lang din natin na regardless of gender, lahat ng role, ko ano man role yan is meron niyang contribution na malaki sa society, na sa development and other things. So ayan. So ngayon nga pong National Farmers and Fisher Folk Month, atin kinikilala ang lahat ng ating mga magsasaka, mangingisda, aquaculture workers at lahat ng bumubuo ng food production chain, dahil syempre may mga mahalagang role sila na ginagampanan sa bawat isa po sa atin. So kasama rin dito yung pagkilala sa pantay na kontribusyon ng kababaihan at kalalakihan sa sektor. So, yung kanilang trabaho po ay hindi lamang pangkabuhayan nila. So, ito ay serbisyo din sa bansa. So, yung pagdiriwang na ito ay mahalaga din na itaguyod ang inclusive development, yung gender equality, and especially yung equal access to opportunities. And bilang mamamayan kaya, alagad din, alagad Rocky. And sa ating mga viewers and listeners, ano kaya yung pwede natin gawin para masuportahan yung mga hindi lamang yung mga magsasaka, but also yung mga mangingisda natin. So, unang-una na dyan is yung pagsuporta natin sa mga lokal na mga isda, local fish and aquaculture products. So, actually, meron akong nabili before. Parang Filmec assisted Sap-sap pa yun. cooperator. Parang ganun, sap-sap. Hindi ko lang matandaan kung anong province yun. Pero parang Quezon. before kasi parang I was supposed to be involved sa isang project. Parang sa multi-commodity solar tunnel dryer yata yun. So parang, kasi diba, yung MCSTD is ginagamit din natin siya sa mga fish products. So, ayun, parang ako kasi hindi talaga ako kumakain ng dried fish. Pero isa yun sa mga talagang nagustuhan ko na product. So, ayun, baka may iba din na maging interested na yung mga nakikita natin. Siyempre, pag bumabiyahe tayo, di ba, makikita natin sa mga daan, may mga nagtitinda na mga products, ganon. So, siguro try natin, na paano ba yun? Tangkilikin yung mga ganong produkto. Kasi malay mo, magustuhan mo rin, di ba? So, ayun. And next is yung pagtataguyod ng women empowerment sa mga rural communities. Also, yung paghikayat ng youth participation sa fisheries and aquaculture. So, currently, ngayon, meron tayong programa sa kabataan, which is yung Youth for Mechanization. Pero mostly on farming activities ito sa pagsasaka. Pero siguro maganda rin na magkaroon ng participation yung youth sa fisheries and aquaculture, kasi hindi lang naman yung mga magsasaka ang tumatanda na, pati yung mga mangingisda. Tama. So, another thing is yung pagsuporta sa mga gender-sensitive policies and programs. So, nabanggit ko kanina, may makakasama tayo next week sa ating programa from BIFAR na mag-share ng kanilang mga programa. So, I believe ang BIFAR ay isa rin sa mga ahensya talaga na sumusuporta sa gender and development. So, marami silang programa na mai-share sa atin sa pagsusulong ng women empowerment and gender equality sa sektor ng fishery and aquaculture. Ayan, with that, sabi nga naman nila, ang kinabukasan din ng fisheries at aquaculture ay hindi lamang nasa teknolohiya o produksyon. At ito nga po ay nasa mga taong patuloy na nagtutulungan para sa mas inklusibo at sustainable na sektor. And gaya nga rin sa farming communities, 'di ba? Pag walang mangingisda or pag walang magsasaka, wala tayong kakainin. Tama. Yan. At habang patuloy nga natin po pinagdiriwang ang National Farmers and Fisher Folk Month, naway mas lumawak pa ang ating mga pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan at kalalakihan sa industriya.
At dyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong umaga. Again, kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaaring mag-iwan po kayo ng komento sa aming comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. And kung kayo po ay may mga na-miss po na episode dito sa ating programa, pwede po kayong pumunta sa aming YouTube channel sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Ayan, for more gender and development updates, you may visit our official website gad.filmec.gov.ph. At dito na nga po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. Sabi nga din nila, sa bawat pag-unawa sa issue ng gender, habang ay isang hakbang, tayo papalapit sa mas makatarungang lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi pribilehiyo. Ito ay karapatan ng bawat isa. Patuloy tayong maging boses ng respeto at tunay na pag-unlad para sa lahat. Muli kami po ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power.